Biglang nagaya si Hapon na mag-swimming daw kami sa pool. Ay hello, minasang konnichiwa. Tasamahan nyo kami today's mini vlog. Alas 11 ng umaga ay nakabihis na ako. Dahil nagaya po si Hapon na mag-swimming daw kami. Dahil hindi pa nag-asikaso yung dalawang hapon ko, kaya naglinis muna ako ng bahay. Kausap pa kasi ni Hapon yung nanay niya, kaya hindi po siya nag-asikaso. Dahil ang tagal pa ni uncle yung mga auntie, kaya naglinis muna ako dito. Pagkatapos ko magwalis ng bahay, ay nagmap muna ako ng sahig. Parang alagkit kasi ng sahig namin, kaya minap ko muna. Habang naglilinis ako dito, si Kenshin naman ay dala-dala niya na yung bag niya na pang pool. Sabi ko nga kay Kenshin ay magbabihis na siya sa papa niya. Si uncle niya naman ay busy maghanap ng gamit niya mga auntie. Pagkatapos ko maglinis ng sahig, ay tinupi ko muna itong mga nilabhan ko. Pagkatapos ko maglinis ng konti dito sa bahay namin, yung dalawang hapon ko naman ay tapos na rin magbihis. Tapos na ako lahat-lahat mga ante, yung asawa ko ay napakatagal niya. Nakabihis na nga si hapon, ay magluluto muna daw siya ng kakainin namin. Bago kami umalis ng bahay, ay kakain muna daw kami. Alam niyo po mga ante, minsan po kapag umaalis kami, ay hindi kami kumakain sa labas. Ang ginagawa po namin, ay kakain na kami dito sa bahay bago kami umalis. Malaking tipid din yun kasi mahal nga yung binibenta nila sa labas. Mama, kuya mo. Ay, thank you. Kuya mo, ne. Hi. Katapos po ng ilang minuto, ay natapos rin magluto si Hapon. Kami nga po pala itong niluto ng asawa ko. Minasang itadakimasu. Itadakimasu. Pariete? Pariete. Nakakatuwa talaga tong si Kenshin ko mga ante. Sobrang daldal niya. Habang kumakain po kami, ay napansin nga ni Hapon yung mata ni Kenshin. Kapag hindi pa gumaling kinabukasan, ay pa-check up ko na daw siya. Katapos ng siyam-siyam mga ante sa wakas, ay aalis na rin po kami. Pagkalabas ko ng bahay, yung dalawang hapon ko ay busy. Lalagay nga si Hapon ng mga fertilizer sa mga gulay. Pero ito namang si Kenshin ay busy maghanap ng mga insekto. Mag-alas 4 na nga po ng hapon nung paalis na kami. Bago kami pumunta sa swimming pool, ay dumaan muna kami dito sa Watahan. Bili daw po kasi si Hapon ng salbabida ni Kenshin. Pagkatapos makapili ni Hapon, ay binayaran na po niya sa counter. Nung nabayaran na po, ay pinabuksan nga niya sa akin. Hindi ko nga tong salbabida at sabi ko parang maliit. Nga mga auntie, maliit nga po yung nabili ng asawa ko. Masok nga po kami ulit dito sa loob dahil ipapapalit namin. Iligay nga lang pala ng asawa ko yung resibo, pati na rin yung ipapapalit niya. Tapos papalitan yung salbabida, ay alis na po kami. Natanggal na nga po ni Hapon yung supot ng salbabida, kaya binitbit ko na lang. Po kasi sa pupuntahan namin ay meron silang binibentang mga salbabida doon. Kaya siguro pinatanggal na lang po ni Hapon yung plastic. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos lang po ng ilang minutong biyahe ay nakarating na po kami dito sa Lala Matsumoto. Kapag public pool nga po pala ay limited lang yung pwedeng kuha ng video. Para din po sa privacy ng mga naliligo. Kaya pasensya na po kayo mga auntie kung hindi ko po makukuha na ng video yung pagligo namin doon sa loob. Di naman po magdala ng cellphone doon sa loob kaso nakakahiya po kasi ang daming naliligo. Bayad nga muna si Hapon ng entrance bago namin nakuha yung susi ng locker. Kung kami maghiwalay ni Hapon, inilagay niya muna ng hangin itong salbabida ni Kenshin. Gamit naman namin, inilagay ko na rin dito sa locker. Bihis na nga rin po kami ni Kenshin para makaligo na rin kami. And fast forward na nga po, pagkatapos po ng 2 oras, ay tapos na rin po kami mag-swimming. Pasensya na po kayo mga auntie kung hindi ko na po nakuha na ng video dun sa loob. Kenshin naman, pagkatapos maligo, ay kumakain ng ice cream. Pagkabihis nga pala namin ni Kenshin, ay nag-blower muna ako ng buhok. Pagkatapos kong i-blower yung buhok ko, ay plinansya ko muna. Para mamaya paglabas natin, ay maganda-ganda tayo ng konti. Pagkatapos kong mag-ayos, ay umalis na rin ako dun sa locker. Nakita nga akong vending machine dito, kaya bumili muna ako ng ice cream. Pagkatapos kong bumili ng ice cream, ibinigay ko na rin yung susi ng locker ko. Dalawang hapon ko naman, akala ko nauna na sila dun sa sasakyan. Doon nga sila sa loob, binabantay ng asawa ko si Kenshin habang naglalaro. Pagkatapos maglaro ni Kenshin, ay niyaya ko na siyang umalis. Gusto nga niya daw kumain ulit ng ice cream kaya pinagbigyan ko. Si Hapon ko naman ay nauna na siya dun sa sasakyan. Tapos nga namin bumili ng ice cream ay lumabas na kami ni Kenshin. Tapos na nga po yung 2 oras namin dito sa Lala Matsumoto kaya umalis na rin po kami. Saya dahil kasama ko nag-enjoy yung 2 hapon ko. Kakapagod man pero carry lang. Tapos lang po ng ilang minutong biyahe ay nakarating na po kami dito sa bahay namin. Dati naman ay agad-agad na rin po nagluto ng hapunan. Hindi ko po alam kung anong lulutuin na nga
asawa ko. Una niyang ginawa ay hiniwa niya sa malilit yung sibuyas. Nagsasahog nga siya ng pusit, kaya nilinisan at hinugasan ko muna. Si hapon ko po, kapag day off niya, siya po talaga yung tagaluto namin ng hapunan. Yan swerte ko po sa kanya kasi tinutulungan niya po ako sa gawaing bahay. Hindi man araw-araw, pero okay lang po yun sa akin. At least kahit day off niya, ibinibigay niya sa amin yung oras niya. Naglagay nga rin po pala si Hapon ng chili sauce. Katapos lang po ng ilang minuto, natapos rin po magluto si Hapon. Ito nga po yung niluto niya, para siyang chili garlic shrimp. Kaso nga lang, hindi bawang yung nilagay niya, kundi sibuyas. Ang itadakimasu. Ito na po yung simpleng hapunan namin. May tira pa kaming tongkatsu kagabi, kaya inulam ulit namin. Tapos nagluto lang po ako ng sabaw naming misoshiro. Fast forward na nga po ulit mga auntie, pagkatapos po namin kumain, naligo na kami ni Kenshin. Pag matulog si Kenshin, papainumin ko muna siya ng gatas. Baliktad pa nga kami dito ng baso. Ang gusto ni Kenshin ay yung babasagin. Bago kami pumasok dun sa loob, magsasaing muna ako ng kanin. Ibababad ko lang to, bukas ko na po sisindihan. Sabi po ng binan ko, mas masarap daw po yung kanin kapag binababad muna bago lutuin. Kaya yun po, simula nun, yun na po yung ginagawa ko. Pero minsan kapag nagmamadali ako, hindi ko na po yung ginagawa. Bukas na nga rin po pala ako dito ng plato bago matulog. Si Kenshin naman, nandun na siya sa kwarto kasama yung papa niya. Katapos ko maglinis dun sa lababo, nagblower na ako ng buhok ko. Pasok ko po dito sa kwarto, tulog na po si Kenshin. Nakausap nga ako ng asawa ko. Ang sabi niya, kapag hindi pa daw magaling yung mata ni Kenshin, pa-check up ko daw. Yan lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara. Bye bye. Bye-bye!